And why do you think you've succeeded in doing that? Ako, my definition of being an actor's actor is being very involved in upholding the values of acting and being very involved in doing so, in shedding light on actors' rights, especially in this day and age. Sobrang thankful kami na ang daming pagbabago sa industriya. Lagi ko ang sinasabi na yun. Yung new batch ng actors, grabe ang swerte nyo that these are all in place already. Because it's starting to become, a very safe, very holistic, very healthy workplace. And I hope that it continues to do so. And then, in terms of the craft naman, I don't know why, before, hindi ko inisip talaga na gustuin ko maging actor, gustuin ko maging artista. It just parang started to fall into place. And ang naging ugali ko na lang, kung bibigyan ako ng isang pagkakataon, gagawin ko lahat para mapatunayan yung sarili ko noon. Natutunan ko na lang siyang mahalin. And that is because of the actors around me also. So, naging tungkulin ko bilang artista na mapas ko rin yung ganong pag-uugali sa mga kapwa kong artista, na matutunan din nilang mahalin yung ginagawa natin. Dahil hindi lang siya trabaho na nag-appear ka in front of the camera para sa popularity, para kumita ng pera, para maging sikat. Pero yung responsibilidad mo bilang aktor, bilang isang tagapaglikha ng kwento, ang laking bagay nun. At lagi ko rin yung nai-import. Siyempre, hindi naman ako sobrang preachy na, oy, ito yung gawin mo. Siyempre, hindi naman in that sense. Pero, whenever I share why I do this to my co-actors, I guess that's also my way. And sharing in terms of performance, giving my all, also talking about the craft. That's my way now of imparting that passion and that attitude towards what we do. And yun kasi I feel like, di ba, I mean, being real lang ngayon, di ba? The industry right now isn't exactly where we want it to be. Right now, producers, actors, and directors, it's not exactly the way we visioned it. 2025. 2016, I remember, it was a year na parang, Philippine cinema, di ba? Ang daming mga pagbabago, festivals left and right, ang daming mga grants. Ngayon, there are struggles. So, kakailanganin talaga ng mga creatives, from producers all the way to actors, na talagang kapitan yung kung bakit ba natin ginagawa ito, despite the struggles that we currently have in the industry. So, I guess yun na yung, as an actor, yun na yung contribution ko sa industry. And then of course, by giving, everything that I have. For example, itong All Saints Day, when you see it on paper, it's not something, not right away hindi mo may isip na, wow, acting this. Hindi siya ganun kasi very introspective, very nuanced, and very tahimik lang yung views. The dialogue is very conversational. So it's not exactly na, kasi immediately pagka nakakita ka ng script na dramahan, grabing linyahan, grabing okay, game. Or like, game, di ba, lalabas lahat ng para ko. Pero with All Saints Day, on paper, na parang nung nakita ko siya for the first time, okay, this is something. This is, I know that this is different. This is not the usual drama film that the audience is accustomed to watching. So, paano natin babalikin? And
with it being a very personal film na Internet Jake, sabi ko, naisip ko at sinabi ko sa sarili ko, okay, this is an opportunity for me to show a different side naman, a more nuanced approach, and I'm very happy as the JP and si Kuya Nick, they're on board with the same ideology and same vision. So yun, in terms of success, I think it follows na lang yung pagmamahal yung and I think hopefully the future generations, despite ngayon kasi grabe diba social media, grabe yung ang daming pwedeng gawin na mas mabilis, mas madali. Isang interview ni Anthony Mackie tumatak sa isip ko yung kasama niya si Juan Carlos at si Kyle Chari. In-interview nilang dalawa si Anthony Mackie for Captain America. Tinanong nila kung anong advice ni Anthony Mackie for actors and artists in the Philippines. Sinabi niya talaga na you have to decide, are you a celebrity or are you an actor? Kasi if you're an actor, mahirap. Grabe yung pagdadaanan mo, grabe yung sacrifices mo, grabe yung literally you're giving a chunk of your actor life to other people. Yeah, with that obviously you chose to be like more of an actor. Yeah. Because especially the projects that you're given are quality, art pieces, acting pieces, siya. Pero was there ever a point na nasali ka sa isang project na hindi masyadong usable, ganun kalaki yung traction? Does the lack of traction still affect you? To a certain extent, and I won't let it affect me too much. I'd be lying if I'd say I won't. Yeah. I mean, di ba kung iilan lang nakanood, syempre nakakalungkot din yun. Bakit mo ba ginagawa? Ito, para maraming makanood, para maraming ma-inspire, para maraming makanood ng kwento. Of course, that affects me. But then, babalik ka nga dun sa sa realidad na that's exactly what we're trying to maneuver around. It's to how in this new generation of with all sorts of platforms, all sorts of media, paano na mag-gain ng traction yung mga palabas natin. So it's being aware of that challenge and doing what you can in order to help that. So I'm blessed na meron akong following on social media. So ako as an actor, though ako I see it hiwalay, my career as a content creator and as an actor, it's two very different things for me. But then at times like that, yung pagiging content creator ko, kakailanganin kong i-tap into so that I could help out my career as an actor, and also help the projects that I'm in. Pero yun nga, syempre nakaka-apekto pa rin. Pero not to a point na madi-discourage ako na ayoko nang gawin ito, wala akong nanonood eh. Pero that's a thought that I acknowledge that it's possible to think of, it's possible na malaglag ako dun sa ganung klaseng thought process. Pero as much as possible, I do my best to be as healthy as possible, mentally especially, para hindi ko maisip yun. Kasi nakaka-apekto talaga yun. Yeah, kasi obviously, di ba kasama mo si Gabby? Si Gabby, mainstream siya eh. BBB, soccer eh. Yung sa'yo naman medyo hard and so hindi naman yun makaka-apekto sa'yo and may compare yourself? Not naman. It's actually, alam mo, sobrang I've had projects na sobrang daming nakanood, mainstream. I've had projects na kakunti lang nakanood. Pero yung weight niya for me as an actor, yung pumapantay din. Kasi sabihin natin na konti lang yung nakakanood nitong isa, pero grabe yung naging epekto sa kanila, or like nakikita ko online even for All Saints Day now. Kasi ito, limited lang yung mga screens niya, diba? So it's not a nationwide release. But then I've been reading a lot of
reviews about it ng hindi mga critics but people who actually related a lot to the character. And that's something that is very fulfilling na rin.